background nyo po, walang related sa Hindi media. ko naman talaga pinangarap maging media personality. Ano pong feeling nun yung hindi nasunod mismo yung own plan ninyo pero nadala kayo sa media industry? Nagagamit siya. Kasi alam mo yung pagiging, yun nga, pag nasa journalism ka, nandun pa rin yung nagbibigay ka ng information. Yes, opo, tama. Nagbibigay ka ng mga interviews, seminars. So, gamit na gamit siya. Parang I think it's complementary sa kung Yes, ano yung tama tinapos ko. Balikan natin yung ano nyo po, days nyo no, nasa ABS-CBN po, before the shutdown. Ano po yung day-to-day nature po ng inyong daily task talaga? Bugbugan talaga. Kaya maraming room for mistakes. Madalas nagkakamali. Lagot ka. Mapapagalitan ka talaga. There was a time na sobrang kulang kami ng tao. Even yung mga reporter, inaaral na rin nilang mag-edit ng kanilang sariling balita. Kasi maawa ka rin sa mga editor eh. Na parang totoo. nagmamadali sila. Tama lang ba ang sahod, yung compensation and lahat ng mga benefits? Tama ba ang natatanggap nating mga nasa media industry? Ito in reality, malaki yung gap ng regular sa hindi regular reporter. Anytime. Na-experience yun yun, ma'am? Oo, there was Bigla kayong tatawagan. bagong-bagong reporter ako nun, so pabida ako. So, nagpunta ako nun, takbo ako nun, dala ako ng camera ko, DSLR ko. Siyempre, papabida ka, bago ka eh. Kung nasaan ng balita, nasaan ng aksyon, dapat na dun ka rin. Mabalikan ko lang po yung shutdown. Ano pong naramdaman nyo talaga personally? Anong effect nun sa inyo? Shutdown, no work. Ihinto po ng ABS-CBN, DCMM, MOR at lahat po ng TV at radio stations nito sa buong Pilipinas ang pag-broadcast pagkatapos po ng aming programa. This is ABS-CBN in the service of the Filipino. Now signing off. During that political time, grabe yung atake sa mass media. Hindi lang sa ABS-CBN, di ba? But mass media in general. That's very painful. Parang people were celebrating dahil mawawalan kami ng work just because of their political views. Even sa mga closest people around you, pati sila, may opinion din sila na hindi na sila naging sensitive din sa iyong emotions. So that time for me was a very hurtful time and hateful time. Isa sa mga naalala ko is yung isang school sa may Kabayugan. Nasa may mountain tops siya. So, feature namin how kawawa yung school and how it needs help. So, nung na-ere siya, may mga taong pumunta doon, nag-gift giving, nagbigay ng mga school supplies sa mga estudyante. So, yun yung isa sa mga nasasabi kong, uy, fulfilling kasi nakita ko na it made a difference. May nangyari. Sa ABS-CBN Palawan News Center, narito na ang TV Patrol Palawan! Mayad nga pon, Palawan. Hanggang sa Lunes, matamang salamat, igmayad nga pon, Palawan. Hindi nila maintindihan na it's more than just the exposure sa camera. Oo, hindi lang yun. That you are able to touch lives and make a difference. Yes. Yun yung hindi nila naiintindihan. Talagang hindi maiiwasan ng biases because you will be biased to the truth. Like for example, you're against mining. A person is against mining. Mapapansin mo, do not jump to conclusions. Do not make a judgment kaagad. Pero make room para ma-explain yung ibang sides. Ipakita mo lahat. May mga bagay na gray area. Ang mining, meron siyang good and bad. Marami siyang binibigyan ng hanap buhay. But at the same time, may epekto rin talaga siya sa environment. But let the people decide, well, one, di ka pwedeng tumanggap. May mga nag-offer, magbayad. Yes, meron. Pero, hindi mo tatanggapin. Ano pa pakiramdam nyo yun? Yung, minsan ba nagwa-wonder po kayo, biglang parigalo si politician na ganito? Nakaka-insulto, di ba? Kasi parang, hello, mas malaki pang pera ko kaysa sa'yo. Hindi, parang hindi naiiwasan yung misinformation. Misinformation is, nagkamali ka talaga. Kamusta po ang culture natin sa media? Ano pong tingin yung function ng watchdog? Nagagampanan pa rin po ba natin? Mas gusto na nila ngayong manood ng mga vloggers. Mas gusto na nilang manood ng influencers. Since mainstream media is being attacked, dapat sumabay tayo. Hindi natin pwedeng i-instill sa kanila, hindi, ganito kami dati. Kailangan nating mag-adapt. But at the same time, i-maintain pa rin yung integrity. Baka pwedeng
i-license kung sino lang ang magmi-media. Minsan may mga random people na bigla na lang umuupo sa radyo at nagbibigay ng komentaryo. Talagang nathreaten ang industriyang ito with all the AI technology. There's really a threat. Sabi ni Tita Sandra Aguinaldo, a few years ago, nag-training siya sa Australia. And ang na-foresee daw talaga na mangyayari in the near future is one-man team na. Ang pagbabalita ng mga reporter is personal na. Muli po, Ma'am Diana Lat Aloscos. Thank you so much and God bless sa inyong lahat. At dapat maganda yung video mo. Opo. Required po ba dapat naka-iPhone? Hindi, pero mas nare-recommend, naalala ko talaga na iPhone kasi because of the video quality. Opo, video quality talaga. And the photo quality. Basta malinaw na po, no? Basta Okay na malinaw, yun. di naman yung grabe yung 3GP pa na Grabe, no? May sunog na naka-gimbal ka MOP. pa. Grabe, gimbal mo yung Social. paglabas.